Isa pong pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay magre-repaso ng ating leksyon. Tayo po ngayon ay nasa Lesson 12. Ang pamagat po ng ating lesson ay From North and South to the Beautiful Land. Bago pong lahat, tayo po muna ay yumuko sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, gabayan niyo po kami sa gagawin po naming pag-aaral ng leksyon. Ang lahat po nawa ng aming mapupulot dito ay magamit namin sa paglago ng aming pananampalataya. Humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at maraming salamat sa kasiguraduhan na gagabayan niyo kami at tutulungan na maunawaan ang lahat ng aming pag-aaralan ngayon sa pangalan naming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ngayon ay dumating na sa Lesson 12. Halos nasa pagtatapos na po tayo ng leksyon. Nagsimula po tayo mula sa Daniel 1, ibinigay po yung introduction, ibinigay yung mga story, pinag-aralan natin yung mga propesiya at ganun din naman yung mga storya. At marami tayong mga lessons na napulot sa pag-aaral ng leksyon. Kaya naman, pinili ko po na ibahagi sa inyo ang lesson study na ito na ang gagawin po natin ay hindi po tayo masyadong magde-deal dun sa mga facts, though dadaanan po natin lahat yun. Ang talagang purpose po natin ay upang makuha yung mga practical na leksyon sa ating leksyon. Gusto po nating makuha at manamnam yung mga magagandang leksyon o lesson na ibinibigay sa atin ng ating Sabbath School lesson. Simulan po natin sa pagbabasa ng ating memory text. Ang sabi po sa Daniel 11:35 from New King James Version, "And some of those of understanding shall fall, to refine them, purify them, and make them white until the time of the end, because it is still for the appointed time." So makikita po natin dito pa lamang sa ating memory text, para bang ang pinaparating ay yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay merong panukala ang Diyos. Ito ay para tayo ay i-refine, i-purify, para tayo ay linisin ng ating Panginoong Diyos. Pag-aralan po natin simula sa Daniel 11, mula sa verse 1, makikita po natin yung mga propesiya. Alam po ninyo, nagsimula tayo sa Daniel chapter 2, pinag-aralan po natin yung image na si Nebuchadnezzar na naginip siya, yung may ginto at may iba't ibang klase ng mga uri ng bato o ng pilak. At pagkatapos pumunta tayo sa Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, at nakita po natin na habang tumatagal, lalong lumalalim yung kahulugan ng ating propesiya. Kumbaga, parang sa Daniel chapter 2, ibinigay lang yung general na picture. Pagdating sa Daniel 7, nagkaroon ng konting detalye. Pagdating sa Daniel 8, ibinigay naman yung detalye dun sa isang parte. Sa Daniel 9, ganun din. Pagdating naman sa Daniel 11, nandito rin po yung halos summary nung halos nangyari at dinagdagan din ng mga ilang detalye kung ano yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. I-share ko po sa inyo yung flow ng story and then later on, kukunin po natin yung mga leksyon. Sabi po dito sa Daniel 11, 1-4, "As for me, in the first year of Darius the Mede, I stood up to confirm and strengthen him." So, makikita po natin na base sa kanyang sulat, nagsimula ang kwento sa Mede o sa Medo-Persia, hindi na po sa Babylon. Sa Daniel chapter 2, nagsimula tayo sa Babylon. Sa Daniel 11 na ngayon, nandito na tayo sa Medo-Persia. So, pag susundan po natin ang sabi dito, "I will show you the truth. Behold, 3 more kings shall arise in Persia, and the fourth shall be far richer than all. And when he has become strong through his riches, he shall stir up against the kingdom of Greece." So, pag pinag-aralan po natin ng history, meron pa pong tinatawag na 3 successive kings dominion over Persia. Ano po? Nasa lesson po natin yan sa araw ng linggo. Hindi ko na po yan masyadong bibigyan ng diin dahil nakalagay naman po sa ating lesson. Pagdating sa verse 3, sabi doon, "A mighty king shall arise." At ang ating pong paniniwala bilang mga Seventh-day Adventists, ito ay tumutukoy kay Alexander the Great. Na alam naman po natin na sa kanyang kabataan ay na-conquer niya ang buong mundo. Ayon nga sa pag-aaral at ayon sa history, namatay siya at age 32 without leaving any
heir o yung yung papalit sa kanya, magiging tagapagmana ng lahat ng kapangyarihan, lahat-lahat, walang papalit sa kanya. So ang nangyari, dahil nung mamamatay siya, wala siyang binigay na kung sino man yung papalit sa kanya, nahati yung kingdom niya into 4. Ano po? Si Seleucus napunta sa Syria and Mesopotamia, si Ptolemy sa Egypt, si Lysimachus sa Thrace and portion of Asia Minor, and si Cassander sa Macedonia and Greece. Kaya kung itutuloy natin yung kwento, pagdating natin sa verse 5 hanggang 14, makikita natin na ito na yung divided kingdom of Greece. At dito po sa pagkaka-divide ng kingdom of Greece, based on history and sa ating lesson, yung dalawa sa kanila, si Seleucus, which is from the north, yung Syria, at si Ptolemy naman sa Egypt, ay talagang na-establish nila yung kanilang dynasty at na-control nila yung land. And then, pag binasa nyo po dire-diretso yung story, makikita nyo po yung mga detalye kung paanong itong north and south ay talagang nagkakaroon sila ng pagtatalo kung sino talaga yung maghahari sa kanilang sa kaharian o dun gustong maghari sa buong mundo. And then when we proceed to Daniel 11:16 to 28, makikita po natin dito sa lesson mga kapatid na nagkaroon ng transition from Hellenistic kings o yung from Greece, mapupunta na tayo ngayon sa pagan Rome. Kaya kung pinag-aralan natin yung Daniel 2, 7, 8, and 9, hindi na tayo masyadong malilito kasi ito rin yung sinusundan nating pattern, pero ang ginagawa lang ngayon sa Daniel 11, may mga mas detailed, may mas mga nakukuha tayong mga detalye na hindi natin nakuha dun sa mga una. Though important rin yung mga nakuha nating mga bagay dun sa unang mga prophecy ng Daniel. Sa Daniel 11, may mga details na wala doon sa mga nauna. So dito po, nagkaroon ng transition from Hellenistic kings to pagan Rome. At ang sabi nga po sa verse 16 ganito, "But he who comes against him shall do according to his own will, and no one shall stand against him. He shall stand in the glorious land with destruction in his power." At alam po ninyo, sa mga nakaraan nating leksyon, nakita po natin kung paanong yung pagan Rome ay talaga namang naging dahilan para nang sa ganun ay talagang sila ay maghari sa buong mundo. Well, maganda po mga kapatid dahil ito po ay hindi po natin didetalyehin yung lesson natin dito. Maganda po, reviewin po natin yung ating leksyon. So, ang pinoprovide ko lamang po dito ay summary ng ating pag-aaralan para sa buong mundo. And then, when we continue reading sa Daniel 11:29 to 39, kumbaga nagsimula tayo sa Medo-Persia, nagkaroon may mga nag-arise na kings, and then lumabas ang Greece, and then nagkaroon ulit ng mga, dahil wala siyang ginawang tagapagmana o tagasunod niya, ang nangyari po yung mga generals niya, nagtalo-talo na divide yung kingdom ng Greece, and then we have the pagan Rome, and now, pag binasa po natin yung Daniel 11:29 to 39, ito daw po ay nagre-refer sa isang bagong sistema, makapangyarihang sistema. At itong sistemang ito ay tinutuloy lamang yung sinimula ng pagan Rome. So parang ito rin yung nasa Daniel chapter 7, Daniel chapter 8. At ang paniniwala natin bilang mga Seventh-day Adventists, marahil ito ay yung sinatawag natin na Papal Rome. At ang sabi dito, may mga description na ibinigay dito na consistent doon sa Daniel 7. Ang sabi dito, una, sa Daniel 11:30, sabi dito, "He will act in rage against the Holy Covenant." So maaring ito ay nagre-refer sa God's Covenant of Salvation na talagang inupos ang present na yung salvation by works instead of salvation by grace or through Jesus Christ. And then second, ang sabi dito sa Daniel 11:31, "The king will produce forces that will defile the sanctuary and take away the daily sacrifices." Pinag-aralan nating mabuti yan sa Daniel chapter 8. And then third, ang sabi dito, magkakaroon ng the abomination of desolation. At ang sabi pa dito mga kapatid sa verse
35, ang ganda. Ang sabi dito, this power persecute God's people, and some of those understanding shall fall, to refine them, purify them, make them wise until the time of the end. So ang nangyari mga kapatid, ito yung panahon na talagang ang mga bayan ng Diyos ay inapakan, pinersecute, nahirapan, sapagkat sila'y humarap sa matinding mga pagsubok. Kaya, tinitignan po natin yung flow ng history at ng ating lesson. Ang ganda, nagdadagdag ng details at habang nagdadagdag ng detalye, ang dami nating napupulot na mga lesson, and at the same time, nakikita po natin na bago pa man mangyari yung mga bagay na yon, pinakita na sa atin ng Diyos. Pinakita na kay na Daniel na ito yung mga posibleng mangyayari. Kaya, alam nyo po, tatapusin po natin yung story. No? Ito po ay maiksing summary lamang. And then, pupunta po tayo dun sa mga magagandang leksyon. Sabi dito, sa Daniel 11:40 and 45, ano na ngayon ang mangyayari? Ang sabi dito, mayroong description na binigay na mayroong King of the North and King of the South. Kung babasahin po natin ang ating lesson, yung King of the North, geographically, nung umpisa ay rene-refer dun sa Seleucid dynasty. Pero later on, ito, pag binasa natin yung buong lesson, it refers to the pagan and finally, papal Rome. And then yung King of the South, mga kapatid, nung umpisa, ito ay tungkol sa dynasty ni Ptolemy in Egypt. Pero later on, according sa mga scholars, it refers to atheism. Kaya, base sa ating leksyon, ang mangyayari daw mga kapatid in the last days, yung King of the South will try to attack the North. At alam niyo po, based on the story, if we look at the history, makikita niyo po na yung French Revolution attempted to eradicate religion and defeat papacy, but failed. Naalala po ninyo yun na talagang yung sa French Revolution, grabe ang ginawa nila. Sinubukan nilang patayin ng religion pero hindi sila nagtagumpay. Lalo na sinubukan nilang talagang yung papacy ay patigilin pero hindi sila nagtagumpay. And then, yung second point, yung King of the North shall attack and defeat the King of the South. The forces of religion headed by the papacy and its allies will eventually overcome the forces of atheism. Sabi po dito sa ating lesson. At yung pangatlong point sa ating lesson dito po sa araw ng Huwebes, ang sabi dito ay yung Edom, Moab at yung mga anak, prominent people of Ammon, sila mag-escape. At sabi dito, some of those not counted among God's true people will join the fold in the last hour. Ito po yung sinasabi natin na, yung sinasabi rin ni Jesus Christ na meron siyang mga tupa na maririnig ang kanyang boses. And in the last days, mangyayari rin pala ito mga kapatid. Merong mga tao na marahil hindi siya, marahil nasa ibang paniniwala nila, ibang sekta ng paniniwala, pero in the end, sila ay papasok doon sa totoong bayan ng Diyos. Mga taong sumasamba, nagnanais na si Kristo ang maging hari ng kanilang buhay. Doon, pupunta sila doon mga kapatid. At ang pinakamaganda sa dulo mga kapatid, ang sabi dito, the King of the North prepares to attack the holy mountain, but comes to his end. The forces of evil are destroyed, and God's kingdom is established. Ang ganda ng Daniel chapter 11 mga kapatid. Pinakita na magmula sa kingdom ng Medo-Persia, pababa sa Greece, sa Rome, at pagkatapos mga kapatid, yung divided kingdom ng Rome, at pagkatapos sa huling mga panahon, magkakaroon pa ng tuloy na mga persecution at pagtatalo, pero at the end of the day, ang maghahari pa rin ay ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. So, yan po yung summary ng ating lesson for the whole week. Ngayon, eto na. Ano yung magandang bagay o ano yung mga magagandang leksyon, mga practical na leksyon na pwede nating pulutin dito sa ating leksyon? Alam po ninyo, habang binabasa ko tong lesson na ito, meron akong 3 bagay na nakita. 3 bagay lang na gusto ko po na dalhin ninyo, maalala ninyo, at
After nyo pong marinig, pwede nyo i-share sa mga kaibigan ninyo, mga kapitbahay ninyo, sa mga churches ninyo. At ito po yung mga lesson na yun. Number one, para po madali nating maalala, number one, let us remember God's Word. God's Word. Bakit God's Word, Pastor? Sapagkat sa lesson natin, ipinakita sa aklat ng Daniel, hindi pa man nangyayari ang mga bagay-bagay, ipinakita na ng Diyos at sinabi na ng Diyos, ito yung mga possible na mangyari. Ito ang nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay hindi basta-basta. Ang salita ng Diyos ay totoo, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, at pag sinabi ng Diyos, ito'y tunay na mangyayari. Ang magandang lesson na makuha natin dito mga kapatid, yung Bible po pala na binabasa natin ay hindi lang basta-basta. Ito ay kanyang mga salita at pag kanyang ipinangako, tunay na ito ay mangyayari. Kaya alam po ninyo, sa panahon ngayon na tayo ay naharap sa ganitong krisis, tayo ay nahihirapan sa ating mga pinagdadaanan. Hindi ko po alam, meron tayong ilang mga kapatid na marahil ay hindi makalabas, hindi alam po anong gagawin. Ang pinakamaganda po nating gawin ay panghawakan ng salita ng ating Panginoong Diyos. At pag pinanghawakan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, base sa kwento ng Daniel chapter 11, lahat ng mababasa nyo dyan, totoo. Totoo. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano yung mga pangako ng Diyos na maaaring ninyong panghawakan sa panahon ngayon? Marami po, no? Ang dami. Naalala ko, ang isa sa pinaka-paborito kong Bible text sa aklat ng awit ay nung sinabi ni David na ako'y naging bata at ngayon matanda, ngunit kailanman ay hindi ko nakitang namalimos ng tinapay ang mga anak ng Diyos. Meron rin tayo sa New Testament, yung lagi nating alam, palagay ko, madalas natin itong memory verse tuwing tayo ay nag-Adventist Youth Program, yung Matthew 6:33, ano po sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, totoo. Hindi ito haka-haka. Kaya naman, sa panahon na tayo'y humaharap sa ganitong krisis, tayo ay may sitwasyon na wala tayong kontrol. Manghawak tayo sa kanyang mga salita, sapagkat ang salita niya ay totoo at ito ay mangyayari. Maaring ang pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon ay mabigat, o maaring hindi ko po alam, baka meron sa inyo na may mas mabigat pa yung pinagdadaanan sa buhay, maaari kang makakuha, kaibigan, ng pag-asa mula sa kanyang mga salita. Yan ang tinuturo sa atin ng Daniel chapter 11. So number 1, ano po yun? God's Word. Ngayon punta tayo sa pangalawa. Pangalawang lesson na aking pong napulot dito sa ating lesson. Huwag nating kakalimutan that this is God's Word. Una, God's Word, and now God's World. Bakit pastor, ano ibig mo sabihin na it is God's Word? Pag pinag-aralan niyo yung lesson natin, mula sa kaharian ng Medo-Persia, o simulan natin sa Babylon, dun sa Daniel chapter 2. Tapos sa Daniel 11, nagsimula sa Medo-Persia, tapos napunta sa Greece, tapos nahati yung kingdom niya, napunta sa Rome, pagdating sa Rome, na-divide ulit yung Rome. Pagkatapos, based sa lesson natin, yung pagan and papal Rome, and then later on, yung kingdom of God will be established. Ang isang nakuha ko po ditong lesson mga kapatid ay, in the end, this is God's Word. God is in control. Alam po ninyo, itong coronavirus ay talagang matindi. Maraming mga tao ngayon ay hindi alam ang gagawin. Tayo po ngayon dito sa Pilipinas o lalo po dito sa NCR ay naka-lockdown. Marami sa atin ay hindi makalabas. Marami sa atin ay nahihirapan, hindi alam ang gagawin. Pero wag po ninyong kakalimutan that God is in control. Ang Diyos ay hindi magpapabaya sa atin. Maaring ang nararanasan natin ngayon ay resulta ng pagkakasala. Alam po naman po ninyo, pag pinag-aralan natin ang doktrina ng kasalanan, makikita po natin sa banal na kasulatan na ito ay nakakaapekto. Mula nung si Adan at Eva ay nagkasala, tayong lahat ng mga tao ay naapektuhan nito.
At hanggang ngayon, patuloy nating nararanasan at nararamdaman ang epekto ng kasalanan. Maraming mga bagay na nangyayari sa ating paligid na hindi natin maintindihan. Pero bagamat ganon, ang sinasabi ng ating lesson ngayon, hindi man natin alam kung ano ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, hindi man natin maintindihan ano yung mga bagay na haharapin pa natin o ano yung pinagdadaanan natin ngayon. Pero God is in control. Wala tayong dapat katakutan mga kapatid. Ang kailangan natin ay manghawak sa ating Panginoong Diyos, maniwala na mas makapangyarihan siya sa anumang pagsubok na ating hinaharap. Pero siyempre mga kapatid, kailangan maging balanse din tayo. Hindi porket tayo'y naniniwalang siya ay in control, ibig sabihin ay hindi na natin aalagaan ang ating mga sarili. Magpapabaya na tayo. Kailangan pa rin natin gawin ang ating parte na alagaan ang ating mga sarili, mag-ingat at talagang manghawak sa ating Panginoong Diyos sa mga panahong ito. Alam po ninyo, maganda sa mga panahong ito ay magpakalapit lalo tayo sa ating Panginoong Diyos. Maganda sa panahong ito, lalo tayong humawak sa Kanya. Yung family worship, mga kapatid, alam, sa totoo lang, palagay ko isa ito sa mga madalas na nalilimutan ng gawin ng karamihan. Well, kung hindi po kayo yun, then praise the Lord. Pero marami ngayon, parang wala ng panahon sa family worship. At ngunit kayo na tayo isama-sama sa ating tahanan, ito yung magandang panahon para i-recall natin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kung titignan natin ang history, mula noon hanggang ngayon, ang Panginoon tunay na hindi nagpabaya. Naalala ko po, alam po ninyo, nung ako ay bago pa lamang na Adventist, meron akong journal. Isinusulat ko yung lahat ng mga nangyaring mabuti sa akin. Naalala ko doon sa journal ko, nakalagay doon, kapag may tinanggap akong blessing, kahit 5 piso lang yan, 10 piso, lahat isinulat ko. At sa tuwing ako'y naharap sa pagsubok, alam niyo pong ginagawa ko mga kapatid, binabalikan ko yung libro mo yun. Bubuksan ko bawat pahina. At tuwing binabasa ko yung bawat pahina at naaalala ko kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos, nahihiya ako bigla. Bakit ako nanghihina? Ang Diyos na aking minamahal ay Diyos na tapat, na mula noon hindi ako pinabayaan at sa araw-araw ng aking buhay, kahit na may mga pagsubok, ang kamay niya ay patuloy na naroon. Kaya, mga kapatid, remember, let us not forget God's Word, God's World, at sa kaduluduluhan mga kapatid, base sa ating lesson. Sa katapusan ng lahat ng mga bagay, ang kaharian ng Diyos ay maitatag. So, linagay ko po dito mga kapatid, God wins. Sa kaduluduluhan, ang magtatagumpay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya naman, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa cross, siya'y nagtagumpay na. Nagtagumpay na ang ating Panginoong Jesus. Ngunit, sa nangyayari sa ating mundo ngayon, ang sabi ng ating lesson, yung kanyang kaharian ay totally mai-establish sa katapusan. Kaya, naalala ko tuloy yung kwento mga kapatid, meron daw pong isang batang lalaki. Tuwing matutulog siya ay kinikwentuhan siya ng kanyang nanay. Yung naikwento sa kanya ng nanay niya ay medyo may pagka-aksyon. So nangyari, habang yung anak tuloy-tuloy na binabasa ng nanay yung kwento, ang nangyari doon sa kwento, kalagitnaan ng kwento, yung bida ay binubugbog. Kaya sabi ng nanay niya, sinapak yung bida. Sabi niya, ay, aray ko, naku, sabi ng bata, naku po, ano ba yan? Sabi ng nanay, sinuntok, sinipa yung bida. Talaga naman itong bata ay talagang naiiyak at natatakot. Ang sabi niya, ano ba naman yan? Bakit natatalo yung bida? Pero habang sa kalagitnaan ng kwento, yung nanay niya nagpunta ng CR kasi naihi. Ginawa ng bata, kinuha niya yung libro na binabasa ng kanyang nanay, at ang ginawa niya, sa kalagitnaan ng kwento, binuksan niya sa dulo. Pagbukas niya sa dulo, nabasa niya na yung bida, panalo pa rin sa dulo. Kahit binugbog sa gitna, panalo sa dulo. Kaya nangyari, bumalik yung nanay niya. Kwento ulit ng nanay niya, sabi ng nanay niya, takutin ko ng konti itong anak ko. Sabi ng nanay, sinuntok yung bida. Sabi ng bata, ay okay lang yan ma. Sinipa yung bida.
Sabi niya, okay lang yan ma, walang problema yan. Duguan yung bida. Ay, okay lang yan ma, walang problema yan. Nagtaka ngayon yung nanay. Sabi ng nanay, ba't kanina? Takot na takot ka. Bakit kanina? May sabihin lang ako na binugbog yung bida, sinuntok yung bida, duguan yung bida. Halos may iyak ka, takot na takot ka. Bakit ngayon? Pag sinasabi ko na may ginagawang hindi maganda sa bida, yung reaction mo ay iba na. Parang kalmado-kalmado ka na. Ang sabi ng bata, alam mo kasi ma, noong ikaw ay nagpunta ng CR, binuksan ko yung aklat na iyong binabasa. At pagdating binuksan ko sa dulo, nabasa ko sa dulo, panalo pa rin ang bida. Kaya kahit na nabugbog siya sa gitna, ang mahalaga sa dulo, panalo pa rin. Mga kapatid, isang magandang kapulutan natin ng ating leksyon. Maaring ngayon, marami tayong pagsubok sa buhay. Maaring ngayon, tayo ay naharap sa ganitong pagsubok na tayo ay gustong ayaw palabasin, tayo ay quarantine para rin naman sa atin, para tayo hindi magkasakit. Maaring may mga ilan pang pagsubok, pisikal, emosyonal, espiritual, pero mga kapatid, manghawak tayo sa ating Panginoong Diyos. Sa Biblia, ang kanyang kaharian sa katapusan ay magtatagumpay. O hindi lang magtatagumpay, kundi mai-establish. Kaya tayo rin naman na nangahawak sa kanya ay makakaranas rin ng tagumpay. Nagtagumpay na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo nang tayo tumanggap sa kanya bilang siya ay ating tagapagligtas. At patuloy nating mararanasan ang pagtatagumpay na sinasabi ng Biblia sa Revelation nang sabi doon, hindi na tayo makakaranas ng pagsubok, hindi na tayo luluha pa, wala nang kamatayan sapagkat tapos na. Tapos na. Ang Panginoon, ang kanyang kaharian ay i-establish niya na. Kaya ngayon po, mga kapatid, huwag po natin kalimutan. Sa pagbabasa ng ating lesson, may mga practical na lessons tayong makukuha. At ang mga practical na leksyon na akin pong napulot, maaaring may iba kayong napulot na lesson. Pero sa akin mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sa aking pagbabasa, sa aking refleksyon, let us not forget, tatlo lang po. God's Word, and God wins. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyong pagmamahal sa amin. Tulad po ng pinag-aralan namin sa aming leksyon, nakita po namin na ipinakita ninyo kay Daniel ang mga possible na mangyayari o ang mga mangyayari sa hinaharap. Ipinakita nyo ito sapagkat alam ninyong maaapektuhan ang inyong bayan. At gayon din naman, mahal na Diyos, kami po mga mananampalataya ngayon ay tunay na dumadaan din sa mga pagsubok ng buhay. Mahal na Diyos, maraming salamat. Sa pamamagitan ng kwento ni Daniel o ng Daniel 11, nakita po namin na ang inyong salita ay tunay. Ito yung mangyayari at kailangan lamang naming maniwala at magtiwala sa inyo. Salamat po sapagkat kayo ay in control. Ito ay inyong mundo. Maaring ito ay kiniklaim ni Satan, ngunit at the end of the day, kayo pa rin ang Diyos na may control sa lahat ng bagay. Salamat, mahal na Diyos, sapagkat kapag kami nanalig sa inyo, hindi nyo kami papabayaan. At salamat rin po, Panginoon, na sa kaduluduluhan ng lahat ng aming karanasan, ang pinakamagandang balita ay ang inyong kaharian ay may establish. At tulad ng nakalagay sa Revelation, wala nang ihiyakan, wala nang kamatayan, wala nang sakit kaming mararanasan. Kaya tulungan kami, mahal na Diyos, na lagi lamang humawak sa inyo, magtiwala sa inyo, maniwala sa inyo. At anuman ang pagsubok naming hinaharap, huwag nawa kaming bibitaw sa inyo. At kung kami naman, Panginoon, ay nakakaramdam na para kaming nanghihina, hawakan niyo kami, Panginoon, at tulungan kami na magtagumpay. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa kasiguraduhan na hindi nyo kami papabayaan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.